Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you po sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga potential energies po ninyo na maaaring bumalot sa inyo for the year 2024. I'm going to pull one card po for each month, no? Titingnan natin ang mga malalakas na potential energies from January through December. One card for each month po tayo, no? So, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Ayan. So, tignan muna natin yung ayan. For January, Libra, paunang month ninyo is we have Queen of Wands. Ayan. So, most likely, pagpasok ng January, you're going to be very decisive, you're going to be very determined, you're going to be very focused on your goals, no? Kung ano yung mga gusto ninyong ma-achieve, ma-accomplish, looks like you're going to start taking action talaga, no? Pagpasok pa lang ng January, maaari din na may mga opportunities din dito na dadating sa inyo in January na magbibigay din sa inyo ng pagkakataon para mailabas ninyo, ma-express ninyo yung inyong passion. Maaring yung mga endeavor na to na gusto ninyong simulan, yung mga plans ninyo na gusto ninyong simulan, maaring also that is linked to your creativity din, So, maaring ganyan din ang along those lines dito ang mga balak ninyong simulan or gawin, For February, we have the Lovers. Ayan. So, love is in the air, no? For February, love month kasi ang February, di ba? Valentine's Day, February 14. So, maaaring ang iba sa inyo dito single, no? At talagang maybe ita-timing ninyo na pag Valentine's Day or pag love month, doon kayo din magde-decide na papasok na kayo sa isang love and romantic relationships, no? Kung nandun naman kayo sa sa established relationship na maaring ito rin yung time na magde-decision din kayo or mag-uusap kayo ng inyong person about pagpapakasal, about siguro mayroon ding mga engagement dito na magaganap, no? For some of you, maaari din ganun ang sitwasyon dito for you, Libra, no? Maaari din na talagang meron kayong pag-uusapan dito that is nangangailangan ng desisyon, no? May mga decision making siguro kayo na haharapin in February that would be related naman sa inyong relationship, no? So, maaaring ganun din ang ganap. For March, we have 6 of Wands. Ayan. So, this is really beautiful. This is fortune energy, no? Good fortune energy. So, suswertehin kayo. May swerte kayong parating dito around March. Maaring related yan dyan sa mga endeavor na gagawin ninyo. In January, maaring by March, makakuha na kayo ng resulta or makakuha na kayo ng magandang balita, yung mga ganon about dyan sa mga endeavor na sinimulan ninyo in January, no? This is also a good time for travel. Maaaring ang iba sa inyo may travel plans around March and ito yon. For some of you dito, let's say for example sa trabaho, career-related, business-related, no? And even also relationship. It could also resonate with relationships. For some of you, having the Lovers beside it, no? Magkakaroon siguro kayo dito ng tagumpay, no? This could be the fruit of your labor na, kumbaga, na makukuha ninyo around this month, no? Maaring your sipag, your dedication, your commitment sa trabaho ninyo or sa kung ano man ang inyong ginagawa, you might talaga succeed na, no? You might claim your victory na on those areas, no? Around March. So, napakaganda nito because you will be on the spotlight, no? There is going to be recognition na dito sa inyong effort, sa inyong mga ginagawa, sa inyong pinagsikapan dito in the past. For May, we have strength. Ayan. So, there is
activating of your inner strength and courage dito in May. Maaaring may mga sitwasyon dito, no, na kailangan ninyong magpakatatag, kailangan ninyong tibayan ng inyong loob. Maaring mga sitwasyon yan sa pamilya, no? Maaring related sa mga anak ninyo yan, kung meron na kayong mga anak. Maaring sitwasyon yan na siguro din kailangan ninyong magdesisyon, no? Maaring related yan dito sa Six of Wands, kasi yung Six of Wands that could bring financial opportunities for you. Maaring ma-promote ka dyan, no? Maaring magkaroon ka dyan ng pay raise, bonus na malaki, maaring ganon. But maybe yung strength na to, for some of you, there is a promotion na maaring ibigay sa inyo dito ng kumpanyang pinagtatrabahuan ninyo, then maybe it might require you to relocate. So, maaaring yan ang pinag-iisipan ninyo. Maaaring yan ang kailangan ninyong pagdesisyonan din in May, dahil siguro, lalo-lalo na kung naka-establish na kayo dyan sa place of residence ninyo, sa lugar na nakatira kayo malapit sa inyong trabaho, no? And maybe you have kids, no, na kailangang isipin din ninyo yung magiging epekto sa kanila if you are going to relocate with them, 'di ba? So maaaring may ganong sitwasyon na kailangang, alam mo yun, tatagan ninyo ang inyong kalooban, because maybe mag-decide kayo dito na mag-relocate kayo temporarily lang, pero yung pamilya ninyo may iwan doon sa kung saan talaga kayo naroroon sa ngayon, 'di ba? So, maaaring may mga ganong sitwasyon ng iba sa inyo, but it will not resonate with everyone, ano? So, just take as it resonates. So, by May, so this is January, February, March, April. No, sorry. Yung ano pala to? Yung strength card na to is for April. Sorry naman. So, eto yon. So, yung sitwasyon ninyo dito na nangangailangan kayo ng inner strength and courage dito, maybe to decide or to make a decision, no, could be related to that promotion na maaring maibigay sa inyo, no? So by May, we have Three of Wands. This is very beautiful. This is good fortune energy, no? Swerte kayo dito sa mga ginagawa ninyo, sa mga trabaho ninyo, negosyo, pag-aaral, you know, something like that. At maaari din na ano kayo dito, kung meron kayong mga pinaplanong gawin, ano? Kung meron kayong mga ideas na gusto niyo nang simulan, no, this is the perfect time na para mag-take action na kayo towards that. This is the perfect period then na gawin niyo na or simulan niyo na yung mga practical steps na kailangan ninyong gawin, ano, sa kung ano man ang plans niyo, because the good fortune energy is in your horizon. So, maaring talaga mag-succeed kayo, no? Maging easy peasy lang, no? Smooth sailing lang ang magiging ganap dyan sa buhay ninyo or sa mga ginagawa ninyo or gagawin pa lang ninyo, no? This could be travel as well. Maaring ang iba sa inyo naghihintay na ng inyong flight around this time. Maaring paalis na kayo ng ibang bansa, no? Maaari ding paalis na kayo papunta sa kung saan man kayong bansa pupunta, or business-related travel siguro, pasyal, or maybe trabaho, no? So, maaaring ganon ang sitwasyon. Around this time din siguro, ang iba sa inyo maaaring naghihintay kayo ng mga documents, may mga pinoproseso kayong papeles siguro for quite a bit na, and maybe around this time, no, in May, talagang naghihintay na kayo. Alam ninyo o ramdam ninyo na makakatanggap na kayo ng kung ano man ang inyong hinihintay na mga pinoproseso ninyo, no? So, around June naman, we have Six of Cups. Travel pa rin, no? There is travel pa rin dito na energy. So, maybe yung travel plans ninyo in May, gagawin ninyo yan in June, no? Maaring ganun din ang sitwasyon for others of you. I'm seeing abundance din dito, prosperity coming in for you, Libra. I'm also seeing here homecoming, no? Maaring yung travel ninyo is going to be traveling home to visit your kids, your family, no? Your parents. Maaring ganun ang sitwasyon. Depende sa inyong kalagayan, 'di ba, Libra? Iba-iba tayo ng sitwasyon. But definitely, no, dito sa Six of Cups, there is homecoming. Maaring meron ditong okasyon, kaya kailangan ninyong umuwi, or maybe
uuwi kayo dahil talagang miss na miss nyo na yung pamilya ninyo, no? There could also be, dito pagbabalik, no? There could be also pagbabalik ng mga other people that you have history with before, no? Maaring mga kaibigan ninyo yan, matagal na ninyong naging kaibigan, nagkaroon kayo ng disconnection, no? At ngayon, maaring magpakita sa inyo, magparamdam sa inyo, at maaring magtry na bumalik sa inyo, no? Sa inyong circle. It could also be ex-lover ninyo, maaring ex-asawa, ex-boyfriend, ex-girlfriend, maaring ganon ang maaari ding magtry na bumalik sa buhay ninyo, no? Libra. So, in July, we have the sun energy. Napakaganda. Simula ng second half ng taon ninyo, 2024. This is positive changes na mag-unfold sa buhay ninyo. Now, this is going to be a very beautiful period sa buhay ninyo, Libra. Dahil kung meron man kayong mga pinagdadaanan dito hindi masyadong magandang sitwasyon, no? Mababalot kayo ng liwanag, no? Ibig sabihin, mag-fade away na ang mga dark circumstances ninyo at magkakaroon na ng magandang pagbabago, no? This is also about joy, happiness, no? This is also about success, no? Material success that is very evident for you in July. In August naman, Three of Cups, yan, celebratory energy, si Three of Cups. Kaya mayroon kayong isa-celebrate dito. Maaring yung mga tagumpay ninyo yan, yung mga pagbabagong mangyayari sa buhay ninyo in July. Maaring yung mga financial successes ninyo, no, na makakamit ninyo in July. I-celebrate pa rin ninyo yan come August, no? So, marami kayong ipagpapasalamat dito in August. Kaya, magsasaya kayo, magsi-celebrate kayo. You're going to be very grateful dito, no? Maaring may mga okasyon din kayong i-held dito, like mga birthday siguro, anniversary, mga ganon. Or, that could be also celebration of other people na close to your heart naman, maaring maimbitahan kayo, no? So, in September, Four of Pentacles, ayan, marami na siguro kayong kaperahan dito, no? Mas lalong dumami ang inyong pera, no? And you are being advised here in September. May katok sa inyo dito, mayroong nudge sa inyo dito to make sure that you are managing your money wisely, managing your resources wisely, no? Kasi, maaring hindi ninyo, parang out of control siguro ngayon ang pera ninyo. Maaring sobrang save naman kayo, hindi kayo gumagastos, or maaari din namang gastos kayo ng gastos at hindi kayo nakakapag-save, no? Yung parang hindi ninyo nakokontrol ang flow ng pera ninyo dito. So, this is a reminder for you, no? Na manage your money wisely. So, August time, the Wheel of Fortune. Alam mo, ang swerte ninyo, Libra, sa second half ng taon. Nagsisimula kayo towards the second quarter of the year throughout na, no? Till December na ang swerte ninyo. So, in October, last quarter of the year, no? Sobrang swerte. Ang Wheel of Fortune ay nasa inyo, no? This is good fortune and good luck in your side, no? Talagang there are going to be continuous positive changes na mangyayari sa buhay ninyo. This is super swerte ninyo in all areas of life, lalo-lalo na sa pangkaperahan, no? Ninyong aspeto. Kaya siguro in September talagang parang ipinapatrain na sa inyo ng spirit ang sarili ninyo na magkaroon na kayo ng disiplina sa paggastos, magkaroon na kayo ng magandang proseso or paraan para sa pagmamanage ng inyong kaperahan. It's because there's going to be more money siguro that will come in sa buhay ninyo in October. Diba? Having the Wheel of Fortune is nandito sa inyo. So, looks like, no, this is another period of positive changes coming in. There are going to be a lot of surprises na mangyayari dito na good surprise, no? Kung hindi masyadong maayos ang inyong sitwasyon dito sa kahit anumang parte ng buhay ninyo, Libra, this is also the time, no, na
The universe is going to intervene in your circumstances at aayusin niya yung inyong sitwasyon to make it even better, no? So this is really beautiful. This is really beautiful. No, pagdating naman sa mga problema, that's going to fade away, no? From here on dito sa buwan na to, kasi talagang mababalot ka dito ng swerte, mababalot ka ng kagandahan lang, no, na mga sitwasyon. Come November, we have 10 of Swords. Ayan. So, continuous ang pagbabago sa buhay ninyo. There is ending dito, no? There is going to be some ending because you are ready talaga to face a new beginning sa buhay ninyo. Ito yung ito yung maganda din ninyong realization dito in November. Kasi kung ano man yung mga bagahe pa ninyo sa inyong kalooban, no? Mga dulot, mga sakit sa kalooban, resentments, emotional wounds, emotional pain na naidulot pa ng inyong mga nakaraan relationships, no? This is the period wherein you're going to decide not to let them go, no? You're going to break away from this heartaches na, no? Mga bagahe sa dibdib ninyo around November. Handa na kayo dito. So, siguro sa ganda talaga ng mga pangyayari sa buhay ninyo, from second quarter through third quarter, no? Ang gaganda. Pagpasok ng fourth quarter ninyo, talagang isasaayos nyo din ang lahat na, including yung sa sa damdamin ninyo, no? Ten of Swords, this is going to be a painful situation dito in the past, no? Nabit-bit ninyo ng matagal na, and by November, you're going to decide to let it go. You're going to release that bagahe from your dibdib, no? And you're going to start a new life on a clean slate. Kakalimutan nyo na to. Ililinisin nyo na talaga ang inyong dibdib at inyong isip, and you're going to move on with your life dito. So, in December, Tower energy, another change, no? There are a lot of surprises. Dito sa October, this is also a beautiful surprise. Dito naman sa Tower energy, this is also a surprise na mangyayari. Surprising change dito, no? Mga pagbabago ito na hindi ninyo inaasahan. Mga pagbabago na hindi ninyo sukat akalain mangyayari na. Pero it has to happen, no? It is the divine universe intervening in your circumstances dito, because this is destiny at play. Libra. So, this change could be in any area of life, no? Maaring sa trabaho, sa relationships, sa negosyo, sa pamilya. It could be in any area of life. But kung ano man ang ganap dito, it might, kasi surprise ito, no? This is a surprise for you na mga pagbabagong ito. It might bring you a feeling of discomfort, no? Dahil biglaan nga, hindi mo ito mapaghahandaan. But you know what? Sa una lang yan na discomfort ninyo dahil sa biglaang pagbabago. But kung saan man kayo dadalhin ng event na to, ng pagbabagong ito, that is going to be the path for you where you need to be at that time. No? Ito yung panahon na dadalhin kayo ng divine universe doon sa lugar kung saan you will be in alignment with your destiny. No? Kasi it's about time na. It's about time na makarating na kayo sa lugar na yan, sa pwesto na yan, sa posisyon na yan, sa sitwasyon na yan. Kaya wala kayong nagagawa to be in alignment with your destiny in the past, no? Maaring may mga nudges na sa inyo in the past, but you didn't listen, or maybe hindi ninyo na pick up yung message sa inyo ng divine universe, kaya wala kayong ginawa. Kaya the divine universe is intervening in your circumstances in this scenario, no? Ito, you're going to be brought to where your destiny is dito. Kaya pag nakasettle na kayo, pag nakarating na kayo doon sa sitwasyon where you need to be at this time, magiging masaya kayo. Ipagpapasalamat ninyo na nangyari kung ano man ang nangyari dito, Libra. So, good luck, and that's all I have for you for the year 2024. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.